Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po muna natin pagsisihan ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang langit at ang lupa ay iyong pinamamahalaan. Dinggin mo ang pagluhog ng iyong sambayanan at pagkalooban mo kami ng kapayapaan araw-araw sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, matapos mapatay ni David si Goliath, nagbalik na si Haring Saul at ang kanyang mga tauhan. Sa bawat bayang madaanan nila, sinasalubong sila ng mga kababaihan na umaawit at sumasayaw sa saliw ng mga pandereta at alpa. Ganito ang kanilang awit. Libo-libo ang pinatay ni Saul. Ang kay David naman ay 10,000. Nagalit si Saul at naisaloob niya. Kung sinasabi nilang 10,000 ang pinatay ni David at ako'y libo-libo lang, kulang na lamang ay siya ang kilalanin nilang hari. At mula noon, naging mainit na ang mata niya kay David. Minsan, nasabi ni Saul kay Jonathan at sa kanyang mga tauhan ang balak niyang pagpatay kay David. Mahal ni Jonathan si David, kaya sinabi niya rito ang balak ng kanyang ama. Ang sabi niya, binabalak kang patayin ng aking ama. Bukas ng umaga, magtago ka sa isang lugar. Yayayain ko naman ang aking ama sa may pinagtataguan mo at kakausapin ko tungkol sa iyo. Pagkatapos naming mag-usap,
Sasabihin ko agad sa iyo ang anumang sasabihin niya. Kinausap nga ni Jonathan ang kanyang ama tungkol kay David. Ama, bakit ibig ninyong patayin si David? Gayong wala namang ginagawang masama sa inyo. Hindi ba't pinakikinabangan naman ninyo siyang mabuti? Ipinain niya ang kanyang buhay nang hanapin niya si Goliath. At niloob naman ng Panginoon na magtagumpay siya para sa Israel. Alam ninyo ito at inyo pang ipinagdiwang. Bakit ninyo siya papatayin, gayong wala siyang kasalanan? Dahil dito, nagbago ang isip ni Saul. Sinabi niya, naririnig ng Panginoon, hindi ko na siya papatayin. Ang sagot na ito ng hari ay sinabi naman ni Jonathan kay David. Isinama pa siya ni Jonathan sa hari at tulad ng dati, pinaglingkuran niya ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. Maawa ka, Panginoon, ako'y iyong kahabagan. Lagi akong inuusig, nilulusob ng kaaway. Nilulusob nila ako, walang likat maghapunan. O kay ramin nila, ngayon sa akin ay lumalaban. May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. Ang taglay kong suliranin, nababatid mo ng lahat. Pati mga pagluha ko'y may talaan ka ng ingat. Kung sumapit ang sandaling, ako sa iyo ay humikbi. Ang lahat ng kaaway ko ay tiyak na malulupig. Pagkat aking nalalamang, Diyos ang nasa aking panig. May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. May tiwala ako sa Diyos, pangako niya'y iingatan. Pupurihin ko ang poon sa pangakong binitiwan. Lubos akong umaasa't may tiwala ako sa Diyos. Kung tao ring katulad ko, hindi ako matatakot. May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. Ang anumang pangako ko'y dadalhin mo sa iyo, O Diyos. Ang hain ng pasalamat ay sa iyo ihahandog. Pagkat ako ay iniligtas sa bingit ng kamatayan, iniligtas mo rin ako sa ganap na katalunan. Ako ngayon ay lalakad sa harapan mo, O Diyos. Nataglay ko ang liwanag na ikaw ang nagdulot. May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. Tumayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Si Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin.
Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, umalis si Jesus at ang kanyang mga alagad at nagpunta sa tabi ng lawa. Sinundan siya ng maraming taong buhat sa Galilea. Nagdatingan din naman ang napakaraming tao mula sa Judea, sa Jerusalem, sa Idumea, sa ibayo ng Jordan, at sa palibot ng Tiro at Sidon, nang mabalitaan nila ang lahat ng ginawa ni Jesus. Nagpahanda si Jesus sa kanyang mga alagad ng isang bangkang magagamit niya upang hindi siya maipit ng mga taong dumaragsa. Marami na siyang pinagaling, kaya't pinagdumugan siya ng lahat ng may sakit upang mahipo man lamang nila. Bawat inaalihan ng masamang espiritu na makakita sa kanya ay nagpapatira pa sa harapan niya at sumisigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." At mahigpit silang pinagbawalan ni Jesus. Ayaw niyang ipasabi kung sino siya. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Umupo muna ang lahat. Habang binabasa po ang unang pagbasa ng Nanay Lektora kanina, bago ko malimutan, i-share ko muna sa inyo yung nakaantig sa aking kalooban. Kaninang nagninilay ako para sa homiliyang ito ay hindi ko ito nakita. Pero habang nakikinig, nakita ko. Meron siyang binasa na sa bandang gitna ng unang pagbasa na nagsasabi na, minsan, nasabi ni Saul kay Jonathan at sa kanyang mga tauhan ang balak niyang pagpatay kay David. Ngayon ko lang napansin, ito pong ganitong mga usapan ay hindi small talk o sweet conversations sa pagitan ng mag-ama. Hindi rin po ito pagbabanta sa buhay ni David. Ito po ay cry for help. Cry for help. Sa ating mga sitwasyon, baka sakaling may maitapon sa mga pang-araw-araw na usapan, kwentuhan, sa magagaan na batian, baka may maitapon ang inyong kausap na parang ganito. Alam mo, gusto kong patayin niyang si ano eh. O kaya naman, alam mo, gusto ko nang magpakamatay. Ito pong mga ganitong unguarded na mga naglilik sa bibig. Nakasuksok ho kasi yan sa subconscious eh. Naglilik lang yan kapag ka unguarded. Kung ikaw ang kausap, harinawa, hindi mo baliwalain, samahan mo siya. Samahan mo siya. Huwag mong pagbawalan ka agad. Bay, huwag mong gagawin yan. Bawal yan. Samahan mo lang. At pag nag-open up pa, sige, di pag-usapan nyo pa ng malaliman. Pero napaka-importante po na naroroon kayo para sa Kanya. So magandang gabi po ng Huwebes sa inyong lahat. Magandang gabi. Huwebes ngayon at bukas ay Biyernes. Bispiras ngayon ng ating pamimintuho at araw ng ating pagdedebosyon. Punong-puno ng selos, galit, at sama ng loob ang ating napakinggang mga pagbasa. Yung una at ang ikalawa.
Napakadelikadong kombinasyon. Pag-iinitan mo talaga sino mang nakahihigit sa iyo. Ang sabi ni Haring Saul tungkol kay David, kulang na lamang ay siya ang gawin nilang hari. Naging mainit ang mata niya kay David. Yun ho kasi ang ginagawa sa atin ng mga damdaming ito, ng selos, ng galit, at ng sama ng loob. Manliliit ng manliliit ang tingin mo sa iyong kapwa, lalo na sa iyong kinagagalitan, hanggang sa parang kayang-kaya mo na siyang tirisin. Lalakas ka naman ng lalakas dahil sa taas ng iyong emosyon. Ang tao po kasi pag galit, malakas. Samantala, hindi mo na mamalayang clouded na pala ang iyong judgment. Hindi ka na makapag-isip ng matuwid. Kung ano-ano ng iyong babalakin, pagpaplanuhan mo siya ng masama. Malilimutan mo kung sino siya sa iyo. Malilimutan mo kung sino ka. Makakalimot ka. Sa pagkakataong tulad nito, mga kapatid, kailangan natin ang isang gaya ni Jonathan na may malamig na temper, kalmadong kalooban, matiwasay na pag-iisip. Siyang magbabalanse ng sitwasyon para sa atin. Sasalaminin o imimirror kung ano ang hindi natin nakikita sa ating sarili. Gagawin niya ito dahil mahal niya tayo. Mahal ka niya. At mahal niya ang kinagagalitan mo. Suriin nga po natin sandali kung ano ang nag-trigger kay Haring Saul. Ano ba yung nag-trigger sa kanya? Ba't nagkaganon siya? Dalawang klase po itong trigger, yung external at saka internal. Externally, doon po siya nag-snap. Yung nalagot ba? Nalagot. Kasi parang goma. Galit na galit ka. Eh di para kang gomang batak na batak. At pag laging batak na batak ang iyong goma, dadating yung punto na malalagot din yun. Doon siya nalagot nang narinig niyang sinabi ng kanyang mga constituents na libu-libu ang pinatay ni Saul. Ang kay David naman ay 10,000. Paulit-ulit marahil na narinig niya ito sa sarili niyang alaala at naisaloob niya. Sinasabi nilang 10,000 ang pinatay ni David at ako'y libu-libu lang. So ayun may dagdag na. Hindi sa numero o sa bilang ng pinatay, kundi sa pangungusap. Mayroon ng lang. Ang kanya raw ay libu-libu lang. Samantalang ang kay David ay 10,000. Internally, maaaring ang nag-trigger po sa kanya ay ang pagkasaling sa kanyang pride o sa kanyang sense of entitlement. Kaya nga, nilanglang lang niya ang libu-libu. Para sa kanya marahil, o siguro, para sa kanya, wala nang gigiting pa sa kanya. Wala nang tatapang pa sa kanya. Wala nang gagaling pa sa kanya. Alam niyo po sa 10 utos, 2 rito ay laban sa pagseselos. 2 sa 10 ay tungkol sa pagseselos. So noon pa man, panahon pa ni Haring David at ni Haring Saul, panahon pa ni Moises, nung
ibigay ang 10 utos, panahon pa ni Abel at ni Cain, selos na ang multong bumabalot sa sangkatauhan. Kaya ganito tayo ngayon. Ang kwento po ni Haring Saul at ni David ay napaka-insidious. Hindi ko alam sa Tagalog yung insidious. May Google naman. Insidious. Napaka-insidious nito na pag narinig mo, alam mong ikaw si Saul. At hindi si David. Katotohanang gumagapang sa likod mong parang kilabot. Nagpaparamdam sa iyong si Saul ka, ang haring seloso at punong-puno ng galit, hindi ang musmos at inosenteng si David. Pareho naman kayong nagsisilbi. Pero pag may feedback tungkol sa inyo, pabor sa kanya at hindi sa iyo. Bakit mas marami ang sa kanya? Pero bawat bahid ng dugo sa mga kamay ni Haring Saul ay sumisigaw ng paghihiganti. Salamat na lamang sa anak niyang si Jonathan na kaibigan ni David. Nagbagong isip si Haring Saul. Sabi niya, naririnig ng Panginoon, hindi ko na siya papatayin. Kaya patuloy na naglingkod sa kanya si David. Kung siya nga na may pinatay niya, madaragdagan pa ang dugo sa kanyang mga kamay na sisigaw ng katarungan. Yun nga lang, mabubuhay siya sa panghabang buhay na stigma na ang naglilingkod sa kanya ay mas magiting pa kaysa kanya at maigi pang siya na lamang ang hari. He has to live with it. Stigmatized siya sa mata ng lahat. At buhay naman si David. Ang galit at selos naman ng mga Pariseyo kay Jesus ay lalong ginatungan ng sigasig ng mga taong makalapit sa kanya. Nakita kasi nila. Gustong-gusto nila si Jesus. Gustong-gusto nilang makalapit kay Jesus. Gustong-gusto nilang makita si Jesus. Samantalang eto naman kami. Ang kaibahan nga lamang ng mga Pariseyo kay Haring Saul, tinuluyan nila si Jesus. Wala na kasi silang ibang pinakinggan, kundi ang boses ng galit at selos na kanilang nararamdaman. Samantalang si Haring Saul ay nakinig sa neutral na posisyon ni Jonathan na tumulong sa kanya para ma-objectify ang kanyang pakiramdam. Importante po ang pakikinig, minamahal kong mga kapatid. Importante ang pakikinig. Sa sariling mga iniisip at nararamdaman, at ang pagkilatis kung saan tayo dinadala ng mga ito. Mabuti rin sana kung meron tayong mga gaya ni Jonathan na makapagbibigay sa atin ng objectivity, makakapakilakbay sa atin habang ninenegotiate natin ang kinakaharap nating mga kalaban o sitwasyon o ang ating sarili. At habang nagnanavigate tayo sa komplikado nating mga prosesong pansarili, huwag dinawa nating kalimutang isali ang Diyos sa bawat galaw natin at hakbang. Tumayo na po ang lahat.
Minamahal kong mga kapatid, ipinadala ng Ama ang kanyang anak upang pagalingin tayo. Manalig tayo na hihilumin niya ang ating buong pagkatao. Sa bawat pagpapahayag ng ating pananalig, atin pong itugon, Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Ang simbahan, sa pamamagitan ng kanyang mga namumuno, naway may tapang na harapin at pasanin ang bigat at hamon ng pagbabago. Manalangin tayo. Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Sa mga taong nangangailangan ng tulong, naway wag nating isara ang ating puso. Manalangin tayo. Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Ang mga nag-aalaga ng mga may sakit, naway wag silang mapagod at higit pa nila silang bigyan ng personal na atensyon at paggalang. Manalangin tayo. Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Ang mga taong mayroong sakit na walang lunas at walang angkop na gamot, naway palakasin sila ng kanilang pananampalataya sa Diyos. Manalangin tayo. Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Sa katahimikan ng ating puso ay idulog po natin sa mahal na poong Jesus Nazareno lahat ng hinihiling natin. Yun pong mga nagtutulak sa atin para manikluhod at magmakaawa. Manalangin tayo. Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Diyos na buhay at ng mga buhay, tulungan mo kaming maipagpatuloy ang gawain ni Jesus Nazareno na magbasbas at magpagaling upang tunay naming maipahayag sa lahat ang mabuting balita. Inihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa iyo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang, tanggapit iyong basbasan, nang sa amin maging tunay na katawat dugo ng iyong anak. Tumayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang itong ating paghahaay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong marapat na ganapin ang banal na paghahain, sapagkat tuwing ipinagdiriwang ang alaala ng anak mong nag-aalay, ang pagliligtas niya sa lahat ay nangyayari upang aming pakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan.
Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri nami, ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan, sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitasan, lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo, ng lahat ng mga obispo't kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo rin ang mga mahal namin sa buhay na nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob.
Ama Ama namin. namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po kayo't maghangad ng kapayapaan sa isa't isa araw-araw. Peace to you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa. Sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. O Diyos, Ikaw ang aking kaligtasan, nasa iyo aking kalwalhatian. Ikaw lamang aking inaasahan, ang aking muog at tanggulan. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa. Sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Paniniig
puso'y di ihihilig sa yaman, kundi sa Diyos na makapangyarihan, na aking lakas at takbuhan. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa. Sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Poon ika'y puno ng kabutihan, pastol kang nagmamahal sa kawan, inaakay sa lunti ang pastulan, tupay hanap mo kung mawaglit man. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa. Sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Announcement, inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ng Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. In po tayo. Ama naming mapagmahal, padaluyin mo sa amin ang batis ng Espiritu ng iyong pag-ibig upang kaming pinapagsalo mo sa pagkaing iyong bigay para kami ay pagbuklurin, ay magkaisa sa pananalig sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo't pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan, hinihiling, at pinagsusumikapan sa araw-araw, pati na ang daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon
magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naihandog na po natin ang banal na misa sa paglalakbay po natin sa buhay. Lumakad tayo sa liwanag at kapayapaan ng mahal na poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Aking pag-asa at